Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays, meron hong usap-usapan, bulong-bulungan, ha? Chismis dyan ho sa Senado, dyan ho sa Senate of the Philippines. At nakarating na rin ho sa mainstream media at social media na ito raw hong si Senate President, Senador Tito Soto, itong si Tito Sen, ay mapapalitan daw bilang Senate President. At itong maaring pumalit daw ho sa kanya, itong babaeng si Senadora Risa Ontiveros. Nako po. Itong si Risa Ontiveros, nagdeklara ho ito, no? Tatakbo ho bilang presidente sa darating hong national election. Sa 2028, di lang ho natin alam kung matutuloy ho yan. Pero ito nakakatuwa ho rito mga kababayan. Ito hong ating ano ba tawag dito? Ghost employee ba? Ano ba? Pwede ho kasi parang matawag na ghost employee ito kasi hindi ho nakikita, hindi ho nagtatrabaho, pero ho, pinapasahod ho ng gobyerno. Sumasahod ho ng 300,000 piso kada buwan. Nako po. Magmula ho kasi nung 11 ng Disyembre na naglabas ho ng pahayag. Itong si Ombudsman Boying Rimulya sa isang programa na meron na raw siyang hawak na soft copy at nasa kanyang cellphone na warrant laban ho kay Senador Bato de la Rosa galing ICC about ho dyan sa kasong crimes against humanity tulad ho kay Digong. Magmula ho nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang programa niya, kasama ho siya dun sa programa na yun. Nakalimutan ko lang ho yung pangalan ng programa. Pagkarinig ho ni Bato de la Rosa, 11 ho ng Disyembre, nagsimula na hong magtago, hindi na ho nagpakita. Up to now, hanggang ngayon ho. Pero sumasahod ho yan ng 300,000. Baka nakatanggap pa nga ho yun ng iba't ibang bonus. Kasi 11 ng Disyembre, so papasko yun, no? Holiday, season, New Year, Christmas. Ito ho kasing si Senador Bato de la Rosa, wala hong ito kusa. Wala man lang hong kusa na magbigay ng, alam mo yun, magbigay ng pahayag or i-post niya man lang sa kanyang social media account, utusan man lang niya ang kanyang mga staff na sabihin sa Senado na i-stop na ang kanyang sahod dahil nahihiya siya, dahil hindi siya pumapasok pero pinapasahod siya. Pwede niyang gawin yun Di ba? Ang problema, hindi ho ginagawa ni Senador Bato de la Rosa yan, hindi niya ho naiisip. Parang mas feel niya ho na kahit hindi ho siya pumapasok, nagtatrabaho, sumasahod ho siya ng 300,000 monthly. Saan ba galing yung 300,000 monthly na yan? Pondo ng Senado. Sa gobyerno. Saan ba galing yan? Di ho sa pinagsama-samang pera takso ng taong bayan. Ito nakakatawa mga kababayan. Hindi ko alam kung kakampihan ko itong si Senador Bato de la Rosa sa isyong ito o hindi. Lalabas pa ho nito mga kababayan, itong si Senador Bato de la Rosa, kahit ho hindi nagpapapasok. Hindi ho nagpapapasok, hindi ho nagpapakita, nagtatago. Lalabas parang magmumukha pa yatang bayani ito. About ho rito sa issue ni Tito Sen. Naku po, naloko na. Kasi according ho dito sa balitang hong ito, pakinggan natin. Mahihirapang palitan si Senate President Tito Soto dahil kukulangin sa boto at ayaw rin na umanong makialam ng ilang senador ayon sa source ng politiko. Dahil wala raw si Bato
13 boto para patalsikin si SP Soto, malabo. Oh, parang ano to, parang magmimistulang bayani pa. Si Senador Bato de la Rosa, kasi tayo mga kababayan, ang istan ho natin dito, hindi ho talaga mapaalis si Tito Sen. Diyan ho sa Senado bilang Senate President. Kasi ako'y naniniwala, kahit hindi ho abogado or attorney ho itong si Tito Sen, pagdating ho sa karanasan, bilang paghawak ho diyan sa Senado bilang Senate President, sapat ho ang kaalaman ni Tito Sen para mapatakbo ho niya ang Senado ng tama. Ano? At ako'y naniniwala, isa si Tito Sen or siya ang pinakamagaling na humawak ng Senado bilang Senate President, mga kababayan. Mahihirapang palitan si Senate President Tito Soto dahil kukulangin sa boto at ayaw rin umanong makailamang ilang senador ayon sa source ng politiko. Anong source ng ang patuloy na pagliban ng Senador Ronald Bato de la Rosa ay naging dahilan para hindi maisakatuparan ng anumang seryosong pagtangka na palitan si si Soto. Kinakailangan umano ng 13 boto para mapatalsik si Soto para malabong makantam dahil wala si de la Rosa. Nako, parang si Senador Bato de la Rosa pa ang magiging bayani, magiging dahilan para hindi humapatalisik ito si Tito Sen kasi may bali-balita ho, may umuugong ho na may kudita dyan na gustong palitan si Tito Sen dahil ipapalit si Risa Ontiveros at according kay Tito Sen ay maaring may mga ayaw sa kanya dahil mahigpit siya. Ha? Dagdag niya sina Senador Bongo at Robin Padilla na parehong kabilang sa minority bloc ay walang gana na palitan si Soto. Kaya mas mahihirapan pa ang anumang planong pagbago sa Senate leadership. Bato is absent while Bongo and Robin Padilla are cool to electing a new Senate President. That means getting 13 votes. It's a tall order, pahayag ng source. Si De La Rosa, dating PNP chief, ay hindi pa nagpapakita sa publiko mula noong Nobyembre 2025. Matapos sabihin ng Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest sa International Criminal Court laban sa kanya sa ICC. November, alam ko, break ang Senado. Pero magmula nung 11 ng Disyembre na bumalik na ang sesyon ng Senate, hindi na ho nagpakita itong kalbo tuloy. Hindi na ho nagpakita itong kagalang-galang ho natin si Senador Bato de la Rosa. Pakinggan nga muna ho natin ito, mga kababayan. Ano sabi ni Tito Sen? Wala akong naririnig na dissatisfaction. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. I doubt it, but you know. Ayan na. According kay Tito Sen, kung totoo man ang usap-usapan na nagkakaroon ng kudita dyan sa Senate at gusto siyang mapalitan, at ang papalit daw sa kanya, possible si Risa Ontiveros, ang nakikita niya na pwede na gusto siyang mapatalisik doon, mahigpit siya. At masyado siyang mahigpit doon sa mga insertion budget. Alam naman natin na insertion budget, yan ho yung mga nakaraang pahong mainit na pinag-uusapan na kung saan about din sa mga insertion budget, dyan ho may mga kumikitang mga politiko. Especially ho dyan sa Senado at sa House. Mahigpit daw si Tito Sen. Totoo naman yan, kahit saan naman yan, kahit sa eskwelahan. Magmula na lang sa bahay. Minsan, kapag mahigpit ang magulang, naiinis yung anak. Diba? Minsan sa eskwelahan, kapag mahigpit ho ang teacher, ayaw din ng estudyante. Sa trabaho, kapag mahigpit ang manager supervisor, ang dami rin nagagalit sa baba. Mga trabahador. Ano gusto nila maluwag para nagagawa nila ang kanilang mga kalokohan. Kaya pag may mahigpit na namumuno, ayaw nila.
Parang ganun yan, di ba? Oh. Sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, wala naman nakarating sa akin na ganun. Ang nakakarating na sa akin is kay kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba eh. Hindi lang yun. Maraming pinakamaraming fake news sa social media. Wala akong nakikita wala. O, ayun ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Hindi kumpirmado ha kung talagang may nangyayaring kudita dyan sa Senado at gustong palitan si Tito Sen. O, hindi raw baka totoo yun, baka fake news daw yun. Kaso, mga kababayan, kung naaalala nyo, itong si pangalan nito, dating Senate President, si Senador sino ba itong pinalitan ni Chis Escudero? O, si Meg Subiri. O, wala rin daw totoo yan. Hindi raw totoong may kudita, napapalitan si Meg Subiri. Pero bigla na lang ho nagkaroon ng breaking news. Bigla na lang ho nagkaroon ng butuhan. Pinalitan ho ni Senador Chis Escudero. Itong si Meg Subiri. Naalala nyo, nagkaroon pa rin ng traiduran dyan. Involved si Bato de la Rosa. Kaya dapat ito si Tito Sen, although walang naririnig, dapat mag-ingat siya, maging alerto siya dyan. Baka tinatraidor na ho siya. So, si Bato de la Rosa ang magsisave sa kanya. Dahil kukulangin daw sa boto dahil wala si Bato de la Rosa. Naging bayani pa ito si Bato. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.